Dangal greetings, Sir Aldrin Soriano. Ito po yung project-based laboratory ko sa CPP 102. And ang ginamit ko po na topic is yung budget tracker po. Specifically, family budget tracker. Ayan po. Tapos, ano na lang po ako dito sa gilid. Edit ko na lang po dito yung program kasi wala po akong laptop na or PC na pagre-recordan. And ayun po, wait lang, screen record ko lang po. So, ganito po nag-work yung program. Dito po sa gilid, makikita natin yung program, yung code. Then dito po sa right side, papakita ko na po dito. Yan, sa right side, dito po makikita yung output po. Dito po, sa pang-una, yung program po, nagfocus po siya ng main menu, and sa main menu nakalagay 1. Set monthly income. 2. Add expense. 3. View summary. 4. Visualize expenses. And 5. Yung exit po. So, pagka nasa main menu ka na, may option ka pumili sa 1 to 5. And pipili ka lang ng option between those. Anything beyond that is mag-error siya. Mag-break. Ayan. Ayan. Pag tinype mo yung 1, yung 1 diba kasi is sent monthly income. So, ayan. Pag i-input ka ng program ng income na parang pinaka-budget nyo monthly. Ganun. Ayan. Tapos, ang nalagay dito is 35,000. Tapos, ayun. Sa next naman is yung 2 is yung add expense. Or yung gastos nyo sa monthly na yun. Ganun. Ang ginawa kong example dito is yung electricity bill. For example lang. Or example is yung bill nyo is for 390. So, ayun. Nalagay ng program yung for 390 na yun nakasave na siya doon sa mismong program for 390. Then, sa number 3, which is yung view summary or yung i-view mo yung yung budget, yung expense, and yung income nyo. Dito, nakalagay dito na total income is 35,000, which is yung this month or monthly na nilagay mo. Then, total expense na nagastos mo within this month is for 390, which is the electricity bill na nabanggit kanina. And yung natitira mo na lang budget is 30,610 gawa nung nagastos mong electricity bill. Then, next example. And dito po pala yung code. Ayan, ito po. Then, next example is ito. Dito naman tayo sa number 4. Number 4 po niya is yung visualize expenses. Dito makikita mo po yung kung ano po yung percentage ng gastos. Yung kung saan po karamihan napunta yung pera. Yung income po. Ayun. Dito po nakalagay electricity bill na 100% kasi ayun lang naman yung pinaggastosan niyo. Ayun pa lang po yung i-input ko or ng user sa mismong program na nagastos. Ito po yung mga hashtag na nakalagay dito. For ano po siya, for kung gaano po kadami, yung percentage po nung parang na-determine kung ano yung mas malaki. Ganun. Then, nag-try ulit ako ng number 2. Nag-add ulit ako ng expense, which is groceries mo sa monthly, monthly income. Then, for example, yung groceries nyo, inabot ng 3,200. Then, ayun, ma-add na siya doon. Then, mag-add pa tayo ng isa. Example, nawalan ka ng phone, bumili ka ng phone. And then, yung gastos mo is 9,499. So, mas save na rin yun dun sa program. And, bababawasan niya na yung monthly income nyo. Then, next, dito po sa gilid yung program. Ayan po. And ito. Number 3. Tinype ko yung number 3 para ma-view ulit yung panibago niyang summary. Or yung updated summary niya kasi nga nagdagdag ulit tayo, diba? Number 3 is total expenses na nagastos na natin ngayon is 17,089. Which is pinag-add up lang yung 9,499, 3,200, and yung 4,390 natin na electricity bill. Ayan, total po siya sa 17,089.
And yung remaining budget na lang natin is 17,911. And yung pagka-breakdown po sa kanya, yung summary po, is electricity, yung pinaggastusan po is electricity bill is 4,390, grocery 3,200, and yung phone po is 9,499. Ayun. And then same lang dito lang po sa number 4, yun po yung tinutukoy ko kanina na percentage. Ayan po, makikita mo po siya dito. Ay, miss pala dito. Ayun, makikita po siya dito kung gaano kalalaki na gastos. Then next, ayun po. So, yung balik naman tayo sa questions naman po. Wait lang, bring up ko lang questions. Questions to guide you dun sa family budget tracker ko na program po. What real-world problem or personal need does your project address? I think yung program ko naman po is more na siya, para po siya sa mga families, students na nagbo-board, ganun po, para na-determine yung gastos ng roommates nila and yung para po sa pinagre-renta nila, ganun po. And mostly doon naman po siya doon po siya na mismo gagamit sa real world problems. Doon po siya papasok. And number 2, who would benefit from using your project? Ayun nga po, yung tinanong ko kanina. Magbe-benefit po dito mostly yung families po, para po matrack nila yung gastos ng anak nila, gastos ng parents nila, gastos mo as a student, syempre, gastos ng siblings mo. And ayun, students, like I said. Then, number 3, what Python concepts will you apply in your project? Mostly po, ang ginamit ko dito is file handling like .txt, .json. Then, naggumamit din po ako ng loops para po mas maayos po yung program and para mas ma-update ko din po siya ng ayos pag nag-input po yung ng panibagong expense yung user sa program. And ayun po. And number 4, how will you test your project to ensure it functions correctly? Ayun nga po, gumamit po ako yung error handling po. Tapos, test individual functions like yung pag-add po ng expenses, setting income, para po hindi na po malito yung mag-i-input kung ano po yung inilalagay nila, para aware po sila ganun. And ayun po, isa pa pala to, data validation po. Ayun po, para may valid po yung data. Then, ayun lang naman po. Yun lang po yung sa questions sa real world na pagagamitan po ng program.